niyo po ang inyong mga bibig at atin pong bigyan ng himig ng panalangin, pagsamba ang ating Panginoon ngayong umaga. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ay maitaas. Madakila, Panginoon, sa kalagitnaan namin ngayong umaga. Tunay nga, Panginoon, na ang pagsamba namin ngayong umaga ay naabot, Lord, ang iyong kadakilaan. Patuloy, Panginoon, sa amin po, Lord God, panambahan ngayong umaga. Manatili ka sa aming kalagitnaan. Ang banal na Espiritu mo, Panginoon, ay manatili sa bawat isa sa amin. Patuloy, Panginoon, ang harmony of worship, harmony of praise, Panginoon, ay manatili sa aming kalagitnaan. Sa aming Panginoon, Lord God, panambahan ngayong umaga. Ang aming panalangin, Panginoon, buksan mo ang aming puso't isipan ngayong umaga. Buksan mo, Panginoon, ang aming mga puso sa anuman, Panginoon, ang iyong kapahayagan ngayong umaga. Alisin mo, Lord, ang matitigas na ulo. Alisin mo, Lord, ang mga pusong ayaw magpaturo. Kundi, Panginoon, ngayong umaga ang aming dalangin. Ang aming po mga buhay ay maging karapat-dapat sa iyong harapan. Kaya naman, Panginoon, ang aming puso ay nag-e-expect na merong kang gagawin ngayong umaga. Hindi kami, Panginoon, lalabas ng pintuan ng church na ito na wala kaming bit-bit, Panginoon, na pagpapala at bit-bit, Panginoon, na katugunan sa aming mga panalangin. Kaya naman, Panginoon, ngayong umaga, sa mensahe mo, Lord, na iyong dadalhin sa buhay ng aming Reverend Pastor Michael Pastrana, patuloy, Panginoon, na ikaw ang kumilos. Gamitin mo siya, Panginoon, daluyan ng iyong salita at ihayag niya, Panginoon, ang nais mong ihayag sa buhay ng bawat isa. Manatili ka, Panginoon, sa kanyang puso't isipan at nawa, Panginoon, ikaw, Lord God, ang magsilbing teacher namin ngayong umaga. Tunay nga, Panginoon, alam namin ang mensahe mo. Ito ay inihanda mo hindi para kung kanino. Ito ay inihanda mo para sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tanggapin namin ito ng malugod at buong puso, Panginoon. At nawa, Lord God, anuman ang dalangin, anuman ang inaasam ng bawat isa sa amin, sasagutin mo ito, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita. Kaya maraming salamat, Panginoon. Kami ay nag-e-expect that you will do something great today, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, sa buhay ng mensahero, Panginoon, at sa bawat isa sa amin na makikinig ng iyong salita, the harmony, Panginoon, ay manatili sa bawat isa sa amin. At nawa, Panginoon, ang bawat silya, Panginoon, na wala pang upuan, nawa, Panginoon, ikaw ang magdala ng bawat tao at mananampalataya para, Panginoon, makapakinig ng iyong salita. Kaya naman, Panginoon, maraming salamat kami, Panginoon, Lord God, ay nananampalataya na meron kang gagawin ngayong umaga. Kaya naman, Panginoon, ang aming pong mga buhay ay binababa namin sa pinakamababa at ikaw, Panginoon, ang maitaas at makita. Ang kaluwalhatian mo lang, Panginoon, ang madakila ngayong umagang ito. Walang pangalan kahit kanino man, kundi pangalan na nag-iisang Jesus ang maitaas ngayong umaga. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Lahat po tayo ay sama-sama pong magbalik ng pinakamalakas na palakpak at papuri sa ating Panginoon. This is our prayer. In Jesus' name, amen and amen and amen. Praise God, praise God. Mas malakas pa hong palakpak sa Diyos sa buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, O Lord. We give you the highest kind of praise and glory, Lord. Hallelujah. For you are the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. You are the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the fairest of 10,000, the balm of Gilead, the rock of all ages. You are bright and morning star. You are the bright and morning star, the rose of shadows, O God. You alone are King, our God, our Master and everything. Oh, we worship you, we worship you, we worship you. We honor you, O God, we honor you, O Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, O Lord, hallelujah, hallelujah. Can we just lift our hands to the Lord this morning? Hallelujah, hallelujah.
You are exalted. You're the King over all the earth. And we praise your name higher than heaven. You're enthroned upon glorious praise. There is no one like you, reigning in power, reigning in power, much less in splendor, much less in splendor. We lift our banner high. You are exalted, Lord. You are exalted. You're the King over all the earth. And we praise your name. We praise your name. Higher than heavens, you're enthroned upon glorious praise. There is no one like you, reigning in power, reigning in power, much less in splendor, much less in splendor. We lift our banner high. Yes, Lord. Father God, we adore. There is no one else before you. You alone are to be Joshua chapter 1 verse 3. Let us read it again. In an NIV translation, I will give you every place where you set your foot, as I promised Moses. Salamat po dahil napakadakila mong Diyos sa aming mga buhay. Pwede ho bang ibigay natin ang pinakamalakas na palakpak sa Panginoon? Praise God, praise God. Hallelujah! Glory, 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 glory to the Oh, we shall karakay. Yes, O Lord, hallelujah. You may be seated in God's presence. Kahapon ho, makaupo tayo. Habang pauwi ho ako, I was so blessed and touched by God, despite ng may mga problems po tayo sa ating pong gustong gawin dito sa atin sa bayan ng Bulacan, even sa atin hong mga challenges lang naman sa ating lot acquisition. But truly God is good, dahil kahapon ho abaki pauwi ay pagbukas ko ng cellphone bago kami umalis dito, ay naka-receive ako ng napakahabang message. And with due respect po sa ating kapatiran, na possible ho na makapanood ho ng ating YouTube channel, ay thankful ho tayo dahil she is from Italy. And nagulat ho ako dahil nag-message siya, ang sabi ho niya ay, Pastor, gusto ko hong maging bahagi ng inyo pong
lot acquisition ng GIL Bulacan. Pwede yung bang palapakan natin sandali ang Lord? Thank you po for your life, sapagkat hindi ko ho alam na ang atin ho palang gawain sa GIL Bulacan ay sinusundan po nila. Pina-follow po pala nila ang ating YouTube channel ba tawag doon? Nakakatuwa lang dahil napakaraming taong hinihipo ng Diyos kapag ang agenda ng Diyos ang nakataya. Amen? Amen? Palakpakan niya ako natin ng Lord. Sa iyo, Panginoon, ang lahat ng papuri at lahat ng karangalan, sapagat ang ministeryong iti pag-aari mo, hindi po namin pagmamayari. Salamat po sa iyong galaw at kilos. Isa po ang malakas na palakpak sa Panginoon. Ayaw this morning, ang ating topic, it is about pursue God's assignment. Everybody say, pursue God's assignment. Pursue God's assignment. Dito pa rin ho sa Joshua chapter 3 verse 1, ang ating pinaka main topic, revival, a call to possess the land. Revival, a call to possess the land. Ulitin ko po, I will give you every place where you set your foot as I promised Moses. Gusto ko magpasimula sa mensaheng ito kasi ang dami na ho natin narinig about possessing the land. Halos the whole month ng August ito ang ating topic. Pero hindi ho tayo umaalis dito, pero gusto ko magpasimula sa isang simple observation. It is about sa isang quotation na lagi ho natin nababasa. Ang sabi po riyan, you only have one life to live, so chase your dreams. Pwede bang basahin po natin ng sabay-sabay, 1, 2, 3, go? You only have one life to live, so chase your dreams. Minsan pa nga ho, mas malakas. Hindi ho tayo nasipon. You only have one life to live, so chase your dreams. Ayon ho sa maraming pag-aaral, this quote and others like it permeate the messaging in our culture today. Permeate, ibig sabihin, na spread out, lumalaganap, na ang sinasabi ay napakaganda naman. Minsan ka lang mabubuhay, so dapat pilitin mo na maabot mo ang iyong pangarap. You only have one life to live, so chase your dreams. But ang isa hong malungkot na isipin, kahit kailanman ho sa banal na kasulatan, ay wala hong nakalagay specifically that you have to chase your own dreams. Kaya ho mahalaga na maintindihan natin ang mensahe ng Diyos this morning, sapagkat kapag ho titingnan natin ang daming tao na ubos ang oras at panahon, wala rin panahon sa Diyos, dahil sa kanilang pangarap na gustong maabot, kaya naman kahit ang kanilang paglilingkod ay apektado at kayang iwanan kahit ministry kapag ang pinag-usapan ay ang kanilang dreams in life. Kaya ho, itong quotation na ito ay medyo nakakabagabag sa kasaysayan sapagkat tama naman ho, you only have one life to live. Tama po ang unang pananalita. Ang dapat lang maintindihan natin yung bang sumunod ay dapat lang bang ganito ang ating pagtanaw. So chase your dreams. Kaya kung nilagyan ko po yan, excuse me po, ng question mark sa gilid na why God doesn't want you to pursue your dream? Bakit nga ba ayaw ng Diyos na ipursu mo lang, abutin mo lamang ang iyong pangarap? Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Ang Lord nagbigay kay Joshua ng command. Every place that the sole of your foot, I will give it to you. Lahat ng lugar na kaya mong tapakan, ibibigay ko sa iyo. But take note, this promise, the promised land, was promised by God long ago from their ancestors, from their forefathers.
So, ibig sabihin, yung ipinako-conquered ng Lord kay Joshua, ang pangarap na yon, ang inheritance na yon, ay mismong galing sa Diyos. Nariyan pa ho ba tayo? So, may mga ilang questions lang ho na gusto ko hong tingnan para lang ho makatulong sa atin hong simpleng pag-aaral. Questions in pursuing our dreams. Una, pagka ho tayo ay gusto natin maabot ang ating pangarap, pinupursu natin, ang unang tanong, are my motives pure in pursuing my dream? Maganda hong makita yon. Yung bang aking motibo, tama sa pagtupad at sa kagustuhang maabot ang aking pangarap, sa kagustuhang makuha ang aking pangarap, tama ba ang motibo? Is it in line with God's will? Ito ba ay naaayon sa kalooban ng Diyos? Hindi lahat ng pangarap ay galing sa Diyos at kalooban ng Diyos. Nariyan pa ho ba tayo? Is it in line with God's will? Can I be close to God in pursuing my dream? Mapapalapit ba ako ng higit sa Diyos kapag itong pangarap ko na ito ang aking pinipilit na kuhanin at abutin? Maganda hong itanong yan sa ating mga sarili, maging sa maraming kabataan at mga young adult natin. Could pursuing my dream cause me to fulfill my calling? Pwede ho bang pakibasa natin ng sabay-sabay yung number 4, 1, 2, 3, go. Could pursuing my dream cause me to fulfill my calling? Yung bang pangarap ko na ito ay makatutulong sa akin talaga para matupad ko ang pagkakatawag ng Diyos sa aking buhay. So, posible rin pala na may pangarap ka, pero maglalayo pala sa iyo sa pagkakatawag mo sa ating Panginoon. Maganda hong mga tanong ito na dapat masagot po ng bawat isa po sa atin. Why? Balikan natin ang Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and kanino ho nang gagaling ang pangarap at ang plano? Sa Diyos ho mismo. Sino nakakaalam? Ang Diyos mismo. Ang binanggit ho dyan, anong uri ng pangarap ang gusto ng Diyos? To prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and napakaganda ho ng Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Sabi ko nga ho kahapon sa mga kabataan na naririto sa gathering, kung ikaw ay totoong mananampalataya at naniniwala ka sa Diyos mo, pag nabasa mo ang Jeremiah 29 verse 11, you don't need to be in a hurry in all aspects of life, even in love life, even sa business o sa gusto mong pangarap. Kasi alam mong ang Diyos ang may hawak ng future mo. Kung ito ay naiintindihan natin, Jeremiah 29 verse 11. Matthew 6:33, ang tinuturo ng banal na kasulatan, but seek first His kingdom and His, not your dreams first. Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given you to you as well. So pag inuna mo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, ang lahat ng bagay idaragdag ng Panginoon. So secondary lang ang fulfillment ng lahat ng bagay na meron tayo sa mundong ito na gusto nating pangaraping marating. Lahat ng iyan ay bonus na lang ng Lord. Pero ang isang pinakamahalagang ikinukuma ng Diyos, seek first His kingdom and His righteousness. Amen? Malinaw po yan in Matthew 6:33. In Proverbs 16 verse 3 and IB translation, commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. Lahat ng gagawin mo, ano ang una mong dapat gagawin? Ipagkatiwala mo sa Diyos. Italaga mo sa Panginoon. I-commit mo. Why? Kasi siya ang pwedeng mag-establish lang ng plans. Ngayon, kung ang meron ka ay sarili mo lamang plano at pangarap, may malaki ho tayong problema. Kaya mainam doon na inilelay down sa Diyos ang lahat ng plano, ang lahat ng pangarap mo, at kung alin ang matira at sasabihin ng Diyos, ito lang, doon ka lang mag-focus. Pero kung yung iba ayaw ng Diyos,
no need to pursue that dream. Kaya mahalaga ang Proverbs 16 verse 3. Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans, ng NIV translation. Proverbs 16:3-4, the Passion Translation. Before you do anything, put your trust totally in God and not in yourself. Mas malinaw ho. Before you do anything, bago ka gumawa ng anumang bagay, dun ho sa NIV, commit to the Lord. Dito, bago ka gumawa, binigyan ng diin, before you do anything, put your trust totally in God and not in yourself. Sa Diyos at hindi sa sarili mo. Then every plan you will make will succeed. Lahat ng planong gagawin mo, tiyak na magtatagumpay. Verse 4, the Lord works everything together to accomplish His purpose. Pwede ba pakibasa natin yung first sentence ng verse 4? 1, 2, 3, go. Tingnan niyo po. Verse 3, i-commit mo sa Lord ang lahat ng gagawin mo. Magtiwala ka muna sa Diyos ng buong buo at hindi sa sarili mo. At tiyak, magtatagumpay ka. Why? Ano ang reason? Because the Lord works everything together to accomplish His, not your dreams. To accomplish His purpose. So, ang plano ng Diyos, ang panukala ng Diyos, ang gusto niyang maabot ng bawat isa ho sa atin. Malinaw po yan. Even the wicked are included in His plans. Ang galing ng Lord. Maging ang masama. Kaya nga ho ako tiwalang-tiwalang may gagawin ng Diyos sa West Philippine Sea. Because I believe even the wicked are included in His plans. He sets them aside for the day of disaster. I'm not praying na maranasan nila o magkaroon tayo ng prayer for imprecatory prayer. Pero ang Biblia ho ang may sabi nito eh. Kahit ngayon ay naglagay na sila ng 129 na barko, dinagdagan nila, even the wicked are included in His plans. He sets them aside for the day of disaster. So, church, there is a day of disaster to those wicked people, to do evil, to those people who do wrong. Not only for themselves, not only for their families, but also for their neighboring countries and even sa kanilang workplace. Kapag kayo may ginagawang hindi maganda at ginagawa mo ang masama, tiyak may araw ka sa harapan ng Diyos. Kaya ho, maganda ho itong makita itong translation na ito. The Lord works everything together to accomplish His purpose. Bakit together? Possible na may included na evil, bad people, may included rin na good people. Sa plano ng Diyos, lahat ng tao included, even the wicked. Kaya nga ho, even the wicked can be used by God just to bless His people. Kung kinakailangan gawin ng Diyos, kayang gawin ng Lord. Sa Bible, alam natin maraming hindi Kristiyano, pero pagkakahumingi ng pabor ang mga anak ng Diyos like Nehemiah na siya humingi ng pabor sa king, nakuha niya ang pabor ng hari. Si Mordecai, nakuha niya ang pabor ng hari. Maraming kasaysayan sa banal na kasulatan ng palayain ang mga Israelita sa pagkakatapon sa Babylonia. Ang ginamit ng Diyos ay hindi naman born again, but wicked people. Pero ginamit ng Diyos para magbaba ng decree. Ibig lang sabihin, ang Diyos, napakatalinong Diyos. Lahat ng bagay sa mundong ito, pinagsasama-sama niya to accomplish His purpose. Amen? Pwede bang palakpakan natin sandali ang Panginoon? And in Habakkuk chapter 2, verse 2 ng King James Version, and the Lord answered me and said, write the vision and make it plain upon tables that he may run that readeth it. Write the vision and make it plain upon tables that he may run that readeth it. Tanong, kanino galing ang vision na isusulat ni Habakkuk? Sa kanya ba o galing sa Diyos? Kapag pinag-aralan natin ang banal na kasulatan, nowhere in the scriptures does it tells to chase our dreams and goals that we have for ourselves. Because lahat ng bagay na ipinapagawa ng Diyos ay galing ho sa Kanya at hindi ho galing sa ating mga sarili. Kaya tama si Miles Monroe. Pasensya na ho kayo kasi he is one of my favorite
preacher and tawag dito, writer, bago siya mamatay, napakarami ho niyang magagandang messages. One of the quotation of this man of God, ang sabi niya, I think that the greatest gift God ever gave man is not the gift of sight, but the gift of vision. Sight is a function of the eyes, but vision is a function of the heart. Sight is a function of the eyes, but vision is a function of the heart. So, ang bawat pangitain na meron po tayo ay nanggagaling sa Diyos at dapat iyon ay ma-internalize, ma-actualize ng tao sa kanyang puso. Sapagkat ang tao kapag kumikilos at gumagalaw ay nababatay lamang sa kanyang sariling pagtanaw at pananaw, pero iba ang pagtanaw ng mga tunay na anak ng Diyos na nabago ang puso at ang buhay. Ang sabi ng 10 spies, hindi natin kayang i-conquer ang promised land. Because the Anakims, the Nephilims, the Anakites were there. And they were all giants. Napakalalaki nila. Pero ang sabi ng 2 spies, Joshua and Caleb, no, they were all like grasshoppers in our eyes. Let us go up and take possession. Let us go up and take the country. Let us go up and take our inheritance. Kaya natin eh. Because God is with us. Magkaiba ang pagtanaw ng mga tunay na nakakilala sa Diyos at tunay na binago ng Diyos ang puso, ang buhay. Ang mga tunay na mananampalataya, hindi nagbabatay sa nakikita ng mata. Sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 7, let us walk by faith, not by sight. Lalakad tayo sa pananampalataya, hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat kapag sa mga bagay ka tumingin at doon ka nagbatay at kinapinaniwalaan mo, talo ka. Wala nang magandang sa mundong ito na makikita ka. Ang nakakakita lang ng magagandang bagay sa mundong ito ay ang mga tunay na binago ng Diyos ang buhay at ang puso. Na-appreciate ang ganda ng mundo amidst sa tinatawag na increasing wickedness in our society. Pero kapag ikaw wala na, kaya ngayong mga hindi Kristiyano, pag kinausap mo, wala na mangyayari. Boboto pa ba? Wag na bumoto. Magpabayad na lang, wala na mangyayari. Bakit? Ganito na ang mundo ganito na buhay ganito na ang lakaran Ang tanaw nila, lahat negatibo, wala nang pag-asa. Pero pag anak ng Diyos na tunay ang tinanong, may pag-asa pa rin sa mundong ating ginagalawan. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Tama ho si Miles Monroe, that the greatest gift God ever gave man is not the gift of sight. Marami hong bulag, pero nakikita ang ganda ng mundo. Pero maraming taong nakakakita at hindi naman bulag sa pisikal na kanilang pagtanaw, pero bulag sa katotohanang may pangarap pala at may plano ang Diyos sa kanilang buhay. Kaya napakasarap hong i-enjoy ang Christian life kapag alam nating tayo bahagi ng overall plan of the living God habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Isa po akong palakpak sa Diyos. Ephesians 2 verse 10 ng New King James Version. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Bago palang tinawag tayo na Diyos, meron na siyang inihanda. Tayo ay workmanship created in Christ Jesus for good works. Sa The Message, tingnan natin, no, we neither make nor save ourselves. God does both the making and saving. Everybody say, God does both the making and saving. He creates each of us by Christ Jesus to join Him in the work He does. Tayo ho ba ang nangunguna sa paggawa? Hindi He creates each of us by Christ Jesus to join Him in the work He does. Nakikipag-join lang tayo, nakikipag-partner lang tayo sa Diyos. Pero hindi naman ho talaga tayo nasa unahan at lumalaban ang laban natin Nakikipag-partner lang tayo sa Diyos. So, ibig sabihin, wala pala talaga sariling pangarap na matatawag para sabihin mong, akin yun, sa'yo yun, at sasabihin mong, yun ang gagawin mo, tutuparin mo. Hindi Ikaw ay makikipag-join lang sa Diyos, sa lahat ng kanyang ginawa, sa ating Panginoong Kristo, magiging partner lang tayo, at tayo po'y gagawa at maglilingkod at gagawin natin ang kanyang kalooban.
lahat ng plano ng Diyos at tayo po'y bahagi ng kanyang pagdilingkod dito sa lupa. Kaya wala ho tayong sarili talaga. Ibig sabihin, hindi ho ating mga pangarapan dapat nating inaabot at gusto nating marating. He creates each of us by Christ Jesus to join Him in the work He does. The good work He has gotten ready for us to do. Work we had better be doing. Mga gawa, trabaho na dapat talaga, yun ang ating inuunat ginagawa. Kaya nga hindi po pwedeng gawa ka lang ng gawa na hindi mo naman alam kung yan ang gusto ng Diyos. Si Miles Monroe din na nagsabi na one of the greatest tragedy in life is to succeed in a wrong assignment. Ang pinakamahirap yung nagtagumpay ka, hindi naman yun ang pinagagawa sa iyo ng Diyos. Nag-succeed ka nga, pero wrong assignment naman. Ang tanong, success pa rin bang matatawag yon? Wrong assignment ka naman. Sino sa inyo ang nag-aaral nung araw? Ang assignment nyo yung math, ang ginawa nyo English. Pwede ba yon? Hindi eh. Advanced learning, okay yon. Pero kung isasagot mo yon, hindi po pwede. Hindi naman yung assignment mo eh. Ang mahalaga, ang ginagawa natin, yung assignment natin. Amen? Andyan pa ho ba tayo? At dapat ginagawa natin ang ipinatatrabaho sa atin ng Diyos at hindi ang gusto lang natin sa ating buhay. Sabi mo sa katabi mo, dapat yung gusto ng Diyos. Tanungin nyo, hangin nasa kaliwa, ano yung pangarap mo? Tanungin nyo po siya. Yan ba'y pangarap din ng Diyos? Si Joshua, kaya malakas din ang loob eh, na sumunod. Pinalakas siya ng Lord sa pagsunod eh. Bakit sumunod si Joshua kahit hindi ganun kadaling pangunahan ng Israel? Alam niya yung pinapagawa ng Diyos galing sa Diyos mismo. Yung gagawin niya galing sa Diyos mismo. Hindi katang isip lamang, not by theory. Galing sa Diyos. Kaya tayo, pag meron tayong mga ginagawa, vision sa GIL Bulacan, dapat nagraran tayo toward that vision. Hindi naman para sa atin yun eh. Pag para sa Diyos, ang Diyos gumagawa. Imagine that, nakaka-amaze ang Lord. Napakaraming hinihipo ng Diyos. Pinapakita lang ng Panginoon na dapat ang mga taga-GIL Bulacan, hindi naduduwag sa lahat ng laban. Tayo nga taga rito eh. Dapat tayo nga matatapang. Tayo ang kumukuha ng hamon. Tayo yung nananalig at nananampalatayang kauna-unahan. Tayo ang may lingwaheng positibo. Hindi tayo ang may lingwaheng negatibo. Yung iba nahihipon, di ba tayo nagtatanong, ba't kaya sila nahipon ng Diyos? Kung ang mga pangarap at vision ng ministry ito hindi galing sa Diyos, walang mahihipong puso. Andyan pa ho ba tayo? Kaya nga ho, ang ating spiritual director, kahanga-hanga ang kanyang relasyon sa Lord eh. Lahat ng kanyang sinabi at lahat ng pangitahing inilagay ng Diyos sa kanyang puso, nangyari at kasalukuyan nangyayari ang marami pang pangitain. Why? Sapagat galing sa Diyos. Sabi nga ho niya, kung sa akin lang, wala na akong pangarap sa buhay nito eh. Pero ang Diyos may ipinagagawa. Sabi mo sa katabi mo, may ipinagagawa pa ang Diyos. Tanong, kailan ba tama ang ating pangarap? Our dreams could be right first when we exchange our desires with His. Kailan nagiging tama ang pangarap? Kailan nagiging tama ang personal na pangitain, panaginip? I'm not talking about literal dreams, kundi yung pangarap na gusto niyo pong marating. Dahil yung po mga napapaginipan, ang sabi ng mga ngaral ni Solomon, the wisest king that ever lived during his time, kapag daw ikaw ay maraming alalahanin, madaling managinip. Sabi mo sa katabi mo, hindi lahat ng panaginip galing sa Diyos. Maraming panaginip, bunga lang ng alalahanin mo sa buhay. Kaya mahirap yung matutulog ka na lang, napakaraming pong pang iniisip eh. Magulat ka na lang kung lahat yung iniisip mo, siya mo napapaginipan. Kaya pagka nagising ka, nagtatanong ka, sino kaya pwede mag-interpret ng dreams ko? Walang pwede mag-interpret. Bunga lang yan ang napakarami mong alalahanin sa buhay. Kaya nga sabi ng Matthew 6:34, let tomorrow worry in itself. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka masyadong nag-aalala. Huwag ka masyadong nag-aalala. Why? God is in control of everything. He holds your future. Amen? Palakpakan natin sandali ang Lord. Our dreams could be right when we exchange our desires with His.
kapag inalaw natin na yung ating tinatawag na mga naisin ay ipinalit natin sa naisin ng Diyos sa ating buhay. Sabi ng 1 Timothy 6:11 ng ESV translation, "But as for you, O man of God, flee these things." Flee these things. Layuan mo ang maraming bagay na ito. Pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, gentleness. Pwede ho bang pakibasa natin yung magmula doon sa salitang pursue, the second sentence, 1, 2, 3, go. Pursue, yan ho ang command ni Paul kay Timothy. Wala kang iba ipopursue, kundi ang righteousness, ang godliness, ang faith, love, steadfastness, and gentleness. Yun yung iyon dapat na tinatrabaho, Timoteo. Diyan ka dapat nagpo-focus, diyan ka dapat nagpapaunlad. Yan dapat ang ginagawa mo sa buhay nang sa gayon umunlad ang iyong buhay pananampalataya. Kapag babasahin natin ang banal na kasulatan, walang unang itinuro na ang dapat na makinabang ay ang ating laman. Ang unang itinuturo ng salita ng Diyos at ng Biblia, ang unang makikinabang, our personal relationship with God. Yun dapat ang una nating pinupursue. Doon sa 1 Corinthians 10:31 ng ESV, "So whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God." Lahat ng bagay na gagawin mo, kumakain ka man, umiinom ka man, gawin mo sa ikaluluwalhati at ikararangal ng Diyos. Ano ang ibig sabihin noon? Ibig ba sabihin, kapag tayo may gusto ng pangarap, at yung pangarap na yon, dapat mamatay tayo doon sa pangarap na yun, wala namang pag-asa na makuha mo yung pangarap na yon? Meron pa rin po, my beloved brothers and sisters, kung ang pangarap na yon, i-exchange mo lang sa desire ng Lord at gusto niya mangyari. You know why? Because even our aspirations, even our dreams, ang lahat ng ating goals in life, most of them ay galing ho talaga sa Diyos. Pero pag ginawa mo sa sarili mo motibo ang nangunguna, mamamali ka, kapatid. Pero pagka kinuha mo kung ano gusto ng Diyos sa buhay mo at yung naisin mo, inilatag mo sa Diyos at ibinigay mo at ang kinuha mo yung naisin ng Diyos, baka pati yung personal dream mo ay mangyari at maganap sapagkat ang nais din naman ng Diyos, sumaya din ho tayo sa buhay natin sa mundong ito. Andyan po ho ba tayo? Sabihin mo sa katabi mo, gusto rin ng Diyos, masaya ka. Ayokong sabihin yung happy ka, baka iba maisip nyo eh. Ang gusto ng Diyos, masaya ka. Di ba? Ayaw ng Diyos, malungkot ka eh. Gusto rin ng Diyos, marami kang pera. Pakisabi sa kanan, gusto ng Diyos, marami ka din pera eh. Iyon nasa kaliwa, sabihan niyo po, gusto din ng Diyos na marami kang pera. Sino sa inyo dito ang ayaw ng maraming pera? Pakitaas ang kamay. Hindi ba lahat tayo gusto natin yon? Gusto natin marami din tayong pera. Yung kada dukot natin, may nadudukot tayo. Hindi ba? Lahat na yung gusto rin ng Diyos, mapasaya tayo eh. Mahalaga lang na maintindihan natin na mayroong kaibahan ang mga tunay na mananampalataya sa hindi tunay na mananampalataya o hindi sa tunay na nabago ang buhay. Yung mga Kristiyanong nagsasabing sila ito tunay na Kristiyano, pero dreamer lang pala, hindi totoong Kristiyano, masyadong worldly ang kanilang pangarap sa buhay. Seeking to make a name for themselves. Dahil naalala ko yung isang kwento, may isang kabataan ang sabi sa kanyang pastor, sabi niya, "Pastor, maglilingkod na po ako." Sabi ng pastor, "Wow, okay." Then, sumunod na linggo, sabi uli ng kabataan, "Pastor, talaga maglilingkod na po ako." "Okay." Sabi niya, "Mayroong tayong kapatiran, kami message na ngayon eh, nasiraan, medyo may edad, walang tumutulong, nasiraan doon sa daan. Pwede bang pakipuntahan mo at tulungan mo ang kapatirang ito, nasiraan ang kanyang sasakyan." Ang sabi ho ng kabataan, "Pastor, gusto ko na po talagang maglingkod sa Diyos. Gusto ko pong mag-preach, gusto ko pong tumayo, gusto ko pong magturo." Ang sabi ho ng pastor, "Hindi pala paglilingkod ang gusto mo. Ang gusto mo pala is to make a name for yourself." Magkaiba ho yun eh. Pagkaka ikaw sa church, ang alam mo lang trabaho ay tumayo at ayaw mong gumawa ng ibang bagay, mukhang may problema ka, kapatid.
Kapag kaya nakakita ka ng silya na hindi mo kayang hawakan, duming hindi mo kayang linisin, mukhang malaki ang problema mo, kapatid. Mukhang ibang uri ng paglilingkod ang alam mo. Mahalaga ho na maintindihan po natin na sa lahat ng bagay dapat ang Diyos ay naluluwalhati. Kaya nga minsan hindi matupad ang mga pangarap natin dahil mali pala ang motibo ng ating puso at ang mga mithiin pala natin na hindi galing sa Diyos. Kaya kinakailangan kung ano mithiin ng Diyos ang siya mong kuhanin at yung nais mo siya mong isuko sa Diyos. Kapag may itinira ang Diyos, praise the Lord. Kung wala namang itinira, okay lang din ang kuhanin mo yung gusto niya. Andyan pa ho ba tayo? Nung hingi ng Diyos si Isaac kay Abraham, walang choice si Abraham. Isa lang naman ang anak niya. At specific ang sabi ng Diyos, give your Isaac to me. Walang choice si Abraham in the first place. Kailangan niyang ibigay. Hindi siya kumibo habang siya naglalakbay. Pero kailangan niyang ibigay. Pero alam natin ang nangyari at naganap. Nang makita ng Diyos ang kanyang pagsunod, yung bagay na minahal niya ng higit, yung bagay na pinahalagahan niya ng higit, iniretain ng Lord. Pinreserve sa kanya. Listen carefully. Pero hindi lahat ng Isaac ay mananatiling ibibigay sa iyo ng Diyos. Pwedeng ang bagay na ilalagak mo sa altar ay sunugin ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng inilalagak sa paghahandog at sa altar ay sinusunog, hindi lahat ay pinananatiling buhay. Like what had happened to Isaac. Kaya pag tayo ay nagsuko sa Diyos, huwag sasama ang loob pag sinabi ng Diyos na, anak, hindi ko na ito pwedeng ibalik sa iyo. Okay lang. Minsan, sumasama ang loob natin eh. Gusto nating hanapin ang kalooban ng Diyos, pero pagkakaisinuko natin sa Diyos at ayaw na ibalik sa atin ng Lord at hindi yun ang naisin ng Diyos, nagtatampo tayo. Nagtatampo tayo. No, amen. Pinag-pray mo eh. Lord, ano ba kalooban mo? Kung sinabi ng Diyos, hindi iyan ang kalooban ko, sundin mo. Pag sinabi ng Diyos, yes anak, ibibigay ko sa iyo yan. Okay lang, matuwa ka. Pero kung ayaw ng Diyos, matuwa ka rin. Bakit? Alam ng Diyos kung ano mangyayari kapag binigay niya ang bagay na yun sa iyo. Kaya nga marami tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Even the unanswered prayers, dapat ipagpasalamat sa Diyos. Hindi lahat ng panalangin, hindi tinugon ang ibig sabihin ay naging sadista ang Diyos. No, amen? Maraming panalangin kaya hindi tinugon ng Diyos. Alam ng Lord, mapapahama ka doon, kapatid. You have to be thankful to God. Amen? Palakpakan ho natin sandali ang Lord. Our dreams could be right when we exchange our desires with His. Sabi ni Diane Jago, isang writer, if time spent with God is not a regular habit, then we may be pursuing a dream more than we are pursuing God. Kung ang tinatawag na paglalaan ng oras at panahon sa Diyos ay hindi nakagawian o hindi palagian, baka ang ating pinupursu ay ang ating sariling pangarap at hindi ang Diyos. And if we do not have time for the Lord now, what makes us think we will make time for the Lord after our dreams are realized? Tingin kayo sandali sa akin. Sa lahat ng kabataan, YA na naririto at mga magulang na naririto, my beloved brothers and sisters, sabi ni Diane Jago, kung hindi mo kayang maglaan ng oras at panahon sa Diyos ngayon, imposible na kaya mo maglaan ng oras at panahon, yun ang ibig niya sabihin dun eh. After na ma-realize mo o mangyari ang pangarap mo sa buhay mo. Ngayon yung pangalang hindi nangyayari ay ala ka ng panahon sa Diyos. Yung pa kayang mangyari ang pangarap mo, ang magkaroon ka ng panahon sa Diyos. Minsan ang katwiran natin, Lord, pag nangyari na po ito, maglilingkod po ako sa inyo. Naalala niyo ho yung matagal na nating naikwento dito. Dalawang Kristiyano magkaibigan. Ang sabi ng isang Kristiyano, sabi niya rin sa kanyang kaibigan, mataling na kaibigan, sabi niya, attend ka na, kailan ka pa ba maglilingkod sa Diyos? Sabi niya, dumalo ka na, sumama ka na sa akin. Sabi niya, friend, may problema preparing ako for my marriage. Kailangan ko mag-ipon, pasensya ka na muna. Okay, nakita sila after a year, kinausap niya kaibigan niya, sabi niya, sabi niya, pwede ka na ba sumama sa akin? Maglingkod ka na. Sabi nung kaibigan niya, nako, hindi pa rin eh. Malapit na ang kasal ko. Imbitado kita. Okay, sabi niya, no problem.
After na maikasal, sabi ng kaibigan niya, siguro naman, okay ka na ngayon. Naikasal ka na eh. Naku, pasensya ka na. Kailangan namin mag-ipon para sa bahay at lupa. At kailangan ko din ng sasakyan. Lumipas ang 2 to 3 years, nabalita ng kaibigan na ito na meron na siya sasakyan. May bahay na rin siya. Sabi niya, siguro pwede ka na maglingkod ngayon sa Diyos. Sabi niya, naku, pasensya ka na, may promotion, kailangan kong habulin. Lumipas ang maraming panahon, nabalitaan na lang ng Kristiyanong ito ng kanyang kaibigan ay nasa hospital. At dinalaw niya. Nung dalawin niya ang kanyang kaibigan na ito, sabi ng Kristiyanong ito, sabi niya, kumusta ka na? Sabi niya, naiyak siya dahil paano mo nalaman na naririto ko? At bakit ka pumunta rito? Alam mo ba na katatapos ko lang lamukusin ang papel na sinulatan ko, na ipabibigay ko sana sa iyo para dalawin mo ako. At para sabihin ko sa iyo na gusto ko nang maglingkod sa Diyos. Pero sabi nung lalaking ito na nakaratay sa banig ng karamdaman, pero nilamukos ko ang papel, itinapon sa basurahan, at saka kabiglang kumatok at pumasok sa pintuan ng ospital na ito, ng kwartong ito. Sapagat alam kong kahit gustuhin ko mang maglingkod ngayon, wala nang magagawa. Friend, bilang na ang oras ko. Tama ho si Dayan eh. What makes us think we will make time for the Lord after our dreams are realized? Kung ngayon pa lang hindi mo na kaya. Minsan, akala natin mabibilog natin ang ulo ng Diyos eh. Ngayon pa lang, di mo na kaya magsuko ng lahat ng bagay. Pagkatapos sasabihin, pag nakuha mo na to, pag napagtagumpayin mo na to, pag meron ka ng ganito, hindi ho totoo yun. Niloloko lang natin ang ating sarili. Ang paglilingkod sa Diyos. Now, not tomorrow. Amen? Because tomorrow may be too late. Even our salvation ay hindi pwedeng tomorrow. Sabi ng 2 Corinthians 6 verse 2, today is the day of salvation. Because tomorrow may be too late. Ang Diyos, kahit kailanman, hindi natin pwedeng bilugin eh. Minsan nakala natin, pwede natin bilugin ng Diyos. Nagiging tama lang ang pangarap kapag in-exchange natin ang lahat ng desires natin sa Kanya eh. Dapat kung ano naisin ng Diyos, yun ang nagaganap sa buhay natin eh. At yung naisin natin, para ma-check natin kung ito'y totoo, isuko natin sa Diyos. Ilagak natin sa Diyos. Ilatag natin sa Panginoon. Lord, ito ba'y kalooban mo o hindi? At pag sinabi ng Diyos, hindi anak, okay, forget it. Pag sinabi naman ng Diyos, yes anak, pursue it. Pero kung ang Diyos ay ayaw nun, no need for that. Hindi mo na kailangan magpakamatay doon. Yung mga kabataan, kapag nawala ng boyfriend, girlfriend, halos ipalo ang ulo sa pader, sa simyento. Nakalimutan na ang Diyos ang nagbibigay ng partner sa buhay. Mapalad ka kapag hindi siya ang nakuha mo kung hindi siya ang kalooban ng Diyos sa iyo. Alam ng Diyos kung sino ang kalooban ng Diyos sa iyo. Minsan, ipinagpapalit natin. At yung iba, affected pa ministry kapag nagkakaproblema. Ayaw na nating maglingkod, ayaw na nating dumalo, ayaw na nating umaten. Pag magkasama naman sa ministry, nag-iismiran kahit nakikita ng ibang kabataan. What kind of anong uri ho ng attitude at character meron tayo bilang Kristiyano? Kapag Diyos na pinag-uusapan, shadow na lang ang lahat ng bagay. Amen? Dapat kahit ano nangyayari sa paligid mo at sa personal na buhay mo, I don't care. Pag ang Diyos na ang kaharap ko, wala na yan. I don't care na dyan. Diyos na kaharap ko eh. Siya ang lahat-lahat sa buhay ko eh. So mawala man ang lahat, it's okay. Ang mahalaga sa akin, ang Diyos ko. Amen? Palakpakan natin sandali ang Panginoon. Sana kagaya tayo ni Mary, Luke 1:38 ESV. And Mary said, behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word. And the angel departed from her. What is the context? Gusto nang hiwalayan ni Mary si Joseph. O gusto rin ni Joseph na hiwalayan si Mary. Si Mary naman nagulat siya dahil, ang context nagulat si Mary dahil hindi niya alam na ang kanya palang nasa sinapupunan at ang kanyang ipagbubuntis pala ay anak ng Diyos, mismo ang Messiah. Medyo nakakagimbal yon as a virgin lady, para magkaroon ka ng anak at tanggapin mo yung hamon, yung challenge na ikaw ay magkakaroon ng anak at sa iyo magmumula
ang Messiah, medyo crucial yon sa panahon ni Mary, sapagkat si betrothed na kay Joseph. So ano ang ibig sabihin? Ang ganda ho nung binanggit ni Mary dito, "Behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word." And the angel departed from her. Kung yan po ang nais ng Diyos at kalooban ng Diyos, sige po, mangyari po sa akin. Kaya may awit ho tayo na, "Be it unto me." Dito ho kinuha yun. "According to your word, according to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart the truth that sets me free." Ano ko kasunod? Akala ko ho, alam niyo ho eh. Do you remember that song? Alam niyo po, si Mary mismo, kapag ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, panatag ho tayo kahit may sacrifices. Naniniwala ho kayo doon. Sino ho dito ang gagawa ng kalooban ng Diyos nang walang babayarang presyo? Tell me. Hindi ho eh. You have to pay the price. Kapag mayroong nag-aapoy sa puso mo na gustong ipagawa ng Diyos, you have to pay the price. Ang daming challenges, ang daming problems, ang daming obstacles. But it's okay. Pati kahihiyan sa iyong social life. Kasama. Sino ho dito ang hindi nakaranas na mapahiya sa labas? Pero tama si Mary. Okay lang yon, Lord. Kung yan ang kalooban mo, mangyari po sa akin according to your word. How many of you ang kaya nyo pong ipagpalit sa Diyos ang naisin nyo at kuhanin yung naisin niya? Ilan ho sa atin yung dreams natin kaya natin isuko sa Diyos at ang kuhanin natin ang ambition and dreams ng Lord sa ating buhay? Ilan ho sa atin ang kaya natin i-exchange ang ating pansariling kapakanan? Hindi ka pwedeng mabuhay sa sarili mo. Sabi ng Philippians chapter 2. Verse 2, "Do not look to your own interest, but to the interest of others as well." Hindi ka po pwedeng maging makasarili eh. Kaya binanggit doon, "Let your attitude be the same as of Christ," sabi ng verse 5. "Who, being in the very nature God, did not consider himself equality to God. Something to use to his own advantage." Something to be used to his own advantage. Pwede naman gawin eh. Pero hindi ginawa ng Panginoong Jesus. Kaya tama si Paul. "Imitate me as I imitate Christ." Sabi ng 1 Corinthians 11 verse 1. Why? Kasi kayang iwanan yung sarili niya eh. Ang Diyos, na nasa pedestal at sinasamba ng mga anghel, ang Panginoong Jesus, iniwanan niya yun eh. Kasi as part ng kanyang role sa triune God, ay magkatawang lupa, magkatawang tao sa lupa. Yun ang bahagi niya eh. So kahit ikay sinasamba ng mga anghel, iniwan niya yon, yung pedestal na yon, at bumaba para abutin ng tao. Ilan ho sa atin ang kaya nating iwanan ang pedestal ng ating buhay? At sabihin natin, "Panginoon, hindi pangarap ko, kundi pangarap mo." Ano pong gusto mo? "Be it unto me according to your word, according to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart the truth that sets me free. Be to your word, O Lord, be it unto me." Kabisado niyo po yan, minsan pa po. "Be it unto me according to your word, according to your promises, I can stand secure. Curb upon my heart, curb upon my heart the truth that sets me free. According to your word, O Lord, according to your word, O Lord, be it unto." Pwede ho bang mga kababaihan lamang? According to your word.
I can stand secure. Carve upon my heart according to your word, O Lord, be it unto me. Pag sa awit ho, masarap awitin. Pero sa atin ho, kayang personal na prayer, kaya natin sabihin yon, according to your word, O Lord, be it unto me. Pwede ho bang yumuko lang tayo sandali at pumikit sa oras nito? Pwede ho bang ito'y maging panalangin ng inyong buhay individually, wherever you are, church? Come on, maging kayo po na nakasubaybay sa ating YouTube channel. Just say this a simple prayer to the Lord. Say this word as a simple prayer. According to your word, O Lord, be it unto me. Yes, O Lord. Shakarakaya barabak. Hear the prayers of your people, O God. Panginoon, sa umagang ito'y ipinapalit namin ang aming mga kagustuhan sa iyong kagustuhan. Isinusuko po namin ang lahat ng aming personal na pangarap sa iyong pangarap at sa iyong pangitain para sa aking buhay. Ito po ang dalangin ng aming puso, to exchange the desires of our hearts to you, to your desires, Lord, to your plans, to your dreams, to your visions, to your calling. Be it unto me, Lord, according to your word. According to your word. According to your promises. Salamat po, Diyos. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Palakpakan ho natin ang Lord. Our dreams could be right when we let God reshape our dreams to become a vision from God. Pwede ho bang basahin natin na sabay-sabay? 1, 2, 3, go. Our dreams could be right when we let God reshape our dreams to become a vision from God. Dalawa lang ho ang topic ko sa inyo at ito po ang panghuli. When we let God reshape our dreams to become a vision from God, then ang dreams po natin sa harapan ng Diyos ay tama. Doon po sa Jeremiah 18:4-6 ng NIV translation, but the pot he was shaping from the clay was mired in his hands. So the potter formed it into another pot, shaping it as seemed best to him. Then the word of the Lord came to me. He said, can I not do with you, Israel, as this potter does? Declares the Lord. Like clay in the hand of the potter, so are you in my hand, Israel. Like clay in the hand of the potter, so are you in my hand, Israel. Take note, church. All our dreams, aspirations, goals, and even life expectations. Lahat po ng yan, naniniwala po tayo na galing sa Diyos. Most of them, pangarap ng Diyos na maranasan po natin. But sometimes, those dreams and aspirations and desires were only supposed to be for a particular season. So, hindi pala lahat ng dreams natin na personal, aspirations, life expectations ay panghabang buhay at panghabang panahon. May mga bagay ho na pansamantala lang na pinangarap mo. At hindi mo na kailangang ipursu ng matagal. Kaya minsan, meron ding mga hinihiling tayo sa Diyos na naubos lang ang ating panahon doon. Hindi natin man lang naitanong sa Diyos kung ito ba'y kalooban mo, Lord. Pero inubos natin lahat ng panahon natin doon. Hindi man lang natin ipina-check sa Lord na, Panginoon, ito ba ang kalooban mo? Kasi pinupurso ko ito eh. Ilang taon ko na itong pinapangarap eh. Ito ba talaga ang kalooban mo sa akin? Bakit mahalaga po yun? Baka po kasi hindi yun ang ipinagagawa ng Diyos. Baka kasi yung dreams na meron ka ay hindi panghabang buhay na kailangan mo ipursu. May mga pangarap ho kapag sa pansarili lang at personal, hindi pala kailangan ipursu.
ng panghabang panahon. Dahil ang pinuporso lang ng panghabang panahon ay ang Diyos ang nangarap at nagbigay ng pangitain. Andyan po ba tayo? Pero kapag tayo ang nangarap ng isang bagay, yes, 99.9% possible na gusto ng Diyos na maranasan mo yun kung di ka pa nakatitiyak. Pero kung gusto mo maka 100%, isuko mo sa Diyos at itanong mo sa Lord, Lord, bigyan mo akong confirmation. Through your word, mangusap ka, kalooban mo ba ito sa aking buhay? Kung hindi, tanggalin mo, Panginoon. Kung hindi, tanggalin mo, Panginoon, sa isip at sa puso ko. Iyang mga bagay po na yan, hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan mo i-pursue forever. Hindi ho. Kasi ho, may hangganan ang lahat. Pero alin lang ang dapat natin pinupursue? Ang pangitain ang Diyos ang nagbigay. Andyan pa ho ba tayo? Dito po sa Jeremiah 18:4-6 ng NIV translation, ipinakita ng Diyos kay Jeremiah na may mga pagkakataong kailangan kong gumawa ng panibagong kilos, na kailangan kong mag-reworking Jeremiah. Kailangan kong kumilos ng panibago. At tayo po naniniwala, kaya ginagawa ng Diyos yun, kagaya noong clay in the potter's hand, nakita nung gumagawa ng palayok na hindi maganda ang kanyang ginawa. Napangitan siya at ang tingin niya ay hindi yon ang gusto niya at nais niya. So therefore, ang ginawa niya, muli niyang binasag ang palayok. Pero hindi siya kumuha ng panibagong luwad, kundi magmula doon sa kanyang binasag na palayok, yun muli ang kanyang hinugisan. Yun muli ang kanyang minolde. Yun muli ang kanyang ginamit para gumawa ng panibagong palayok na mas sigit na mas maganda. God is reworking us not to become ineffective and unusable. Ako po'y naniniwala na sa bawat kilos at galaw ng Diyos, kaya po niya ginagawa iyon, dahil ayaw po niya maging ineffective tayo. Ayaw din po niya maging unusable tayo. Gusto ng Diyos ang bawat isa sa atin magamit ng Diyos mightily and effectively. Amen? Kaya pala tayo inaayos ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, kaya ka pala inaayos ng Diyos. Kaya pala ang Diyos nagre-reworking sa'yo. Kasi ang gusto niya maging effective ka, hindi ineffective. Ang gusto ng Diyos maging usable ka, hindi unusable. Kasi ang gusto ng Diyos, kung nung dati hindi maganda, ngayon gusto ng Diyos pagandahin ang bagay na meron ka. Pero hindi para palitan ka, kundi para i-reshape ka lamang. Sabi mo sa katabi mo, gusto lang ng Diyos na hugisin ka ng panibago. Gusto ng Diyos na i-reshape ka ng panibago. Pangit naman, pag sinabi kong ukitin, baka hindi makipamayag. I-reshape ng panibago, hoping na mas marami ritong may gustong i-reshape siya. Yan ang gusto ng Diyos, na ang bawat isa sa atin ay hubugin ng Diyos ayon sa kanyang wangis at ayon sa kanyang nais at ibig. Amen? Sabi mo sa katabi mo, gusto mo bang i-reshape ka ng Lord? Meron po isang article na gusto ko pong basahin sa inyo. Ito po yung sinulat ni Stormy O. Martian sa kanyang libro at article na Surrendering Your Dreams in Walking with God in the Quiet Places. Ang ganda ho ng title ng ano niya, Surrendering Your Dreams in Walking with God in the Quiet Places. Ito po ang sinabi po niya, God puts dreams in our hearts to give us vision and inspiration and to guide us to the right path. So, ang Diyos nagbibigay sa atin ng mga pangarap, ng mga pangitain sa buhay para maging inspirasyon natin. Mahamon pa tayo, ito'y maging gabay natin para lumakad sa tamang daan. That's why we have to make sure the dreams we have are not from our own flesh. Kaya daw dapat kung ang dreams ay nagbibigay ng inspirations, nagbibigay ng guide, dapat daw siguraduhin natin na ang pangarap na yun ay hindi bunga lang ng ating pansariling pangarap o ng ating laman, ng kagustuhan. Sapagkat ito ang mag-guide sa atin. The only way to be sure of that, para daw masigurado natin kung ang dreams na yon ay galing sa Diyos o sa flesh lang natin, sa sarili lang natin, the only way to be sure of that is to lay all of our dreams at His feet. Ilagak natin lahat ng pangarap natin sa paanan ng Panginoon. To lay, ang sabi po niya, the only way to be sure of that is to lay all of our dreams at His feet and let them die. Sabihin niya po natin, and let them die. Parang ang hirap nun, pastor.
Pinangarap ko matagal yun, tapos ngayon papabayaan ko lang mamatay. Listen, and we must also die to them. Hayaan mong mamatay yung pangarap na yun sa paanan ng Diyos at hayaan mong ikaw din ay mamatay doon sa pangarap mo na yun. Listen carefully. The ones that are not from Him will be buried forever. Yung hindi galing sa Diyos talaga, mamamatay na yung magpakilan-kailan pa man. Tatanggalin na ng Diyos sa puso't isipan mo yun. The ones that are from Him will be given new life. Pero pag yung dream na yun ay galing sa Diyos, bibigyan ng Diyos ng panibagong buhay. Kaya ho ako naniniwala, galing sa Diyos nang magkaroon tayo ng panibagong pagtanaw sa muling pagbili po ng lupa para po sa church na ipapatayo ng Diyos sa GIL Bulacan, Bulacan. The ones that are from Him will be given new life. Pero para maintindihan natin yung kahalagahan at malaman mo kung alin ba ang galing talaga sa Diyos, dapat daw lahat ng dreams, ilay down natin sa feet ni Jesus at His feet. At dapat mamatay, hayaan natin mamatay. At tayo din naman, mamatay dun sa pangarap na yon. Ibig sabihin lang, lumagay tayo sa isang sitwasyon na talagang totoong isinuko natin sa Diyos. Hayaan nating mamatay tayo doon. Lord, kung yan hindi mo naman talaga kalooban, hindi ko na iisipin yan, patay na ako dyan. Kakalimutan mo lahat yon. And along the way, habang kayo tumatakbo bilang mananampalataya, magugulat ka kung ilan yung pangarap na inilay down mo sa feet ni Jesus. Kung 5 yan, 10 yan, kapag may muling binuhay ang Diyos, ibig sabihin, iyon ang galing sa Panginoon. Palakpakan ho natin ang Panginoon. Napakaganda ho ng article na yan, ng aklat na yan. Pagpapakita lang para matiyak natin kung alin ba ang pangarap at pangitaing galing sa Diyos. Napakasarap. Sabi ng Diyos kay Joshua, patay na si Moses eh. In paraphrase, parang sinasabi ng Diyos na 40 years ang habang panahon na naglakbay kayo sa ilang. It's time na to prepare the people to cross the Jordan River. Panahon na Joshua. Kailangan nyo nang i-take ang land. Take it. Possession nyo to eh. Bakit binuhay ng Diyos sa puso ni Joshua yon? Kasi yun talaga pangako ng Diyos. Yung talaga pangarap ng Diyos sa Israel. For them to enter into the promised land and for them to experience the land flowing with milk and honey. Gusto ng Diyos managana ang buhay ng kanyang mga anak. But merong payo ang Diyos at may paalala. Alam niyo kung ano paalala? In chapter 8 ng Deuteronomy, anong sabi ng Diyos? When you enter the promised land, huwag nyo lang kakalimutan, remember the Lord your God who gives you the ability, the power to get wealth. Kasi baka pagpasok nyo ng promised land, makalimutan yung ang Diyos pala ang nagdala sa inyo doon. Nanagana kayo at pagpapalain kayo ng Diyos, huwag nyo lang kakalimutan ang Diyos ang nagbigay sa inyo noon. Kaya pag binasa nyo verse 1 up to verse 3 ng Deuteronomy 8, alam nyo ba kung bakit kayo pinadaan ng Diyos 40 years sa ilang? Alam nyo ba kung ba't pinayagan ng Diyos na kayo magutom at mauhaw? Para maintindihan nyo that man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Deuteronomy 8 verse 3. Parallel verse ng Matthew 4:4 and Luke 4:4. That man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God ng King James Version. Ano ang ibig sabihin ng Diyos? Mga anak, huwag niyo kakalimutan pag nagtagumpay na kayo, ako pa rin ang reason ng lahat ng tagumpay niyo. Ako nagbigay nun eh. Ako nagpaalala sa inyo nun eh. Ako nagpa-conquer sa inyo nun. Sana walang magtagumpay dito at managana na nakalimutan ng Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, remember the Lord your God. In Philippians 3:7-14 NIV, but whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. Ano mang bagay na itinuturing kong kapakinabangan sa aking sarili, ay itinuturing kong kawalan para lang sa ating Panginoon sa Kristo. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. Surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For whose sake I have lost all things. Lahat ng bagay na wala sa akin, because I consider them garbage that I may gain Christ. Ang lalim ng hugot ni Pablo doon. Lahat ng bagay ay basura lamang. Makamtan ko lang si Kristo.
Alam niyo ho, pinag-aralan ko ang salitang surfacing. Ang salita daw po na yan ay hindi pwedeng gamitin kahit kanginong taong nilalang na nabubuhay sa mundong ito sa lahat ng uri ng sentence o pangungusap para magamit mo ang salitang iyan. Sapagat ang salitang iyan ay gagamitin lang daw po in relation to God. Sapagat ang Diyos lang ang hindi kailanman pwedeng higtan sa lahat ng bagay. Sabi ni Paul, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ. Yung kahalagahan, yung higit na kahalagahan ng pagkakilala kay Kristo, kaya mong ituring na ang lahat ng bagay sa paligid mo'y basura lamang. Makamtan mo lang si Kristo. And that is Paul. That is Paul. Ano ho, sabi ng verse 9, and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. On the basis of faith. Our dreams could be right when we let God reshape our dreams to become a vision from God. I pray this morning that all of our dreams before the eyes of God ay tunay na dreams coming from God. Yung pangarap sana natin, totoong pangarap ng Diyos sa buhay natin. Sabi ni Paul, and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. I want to know Christ, yes, to know the power of His resurrection and participation in His sufferings, becoming like Him in His death, and so somehow attaining to the resurrection from the dead. Ang layo ng pagtanaw ni Paul. Basura ang lahat ng bagay sapagkat alam ko ang pinakamahalaga, si Kristo, makamit ko lang. Makilala ko pa siya ng higit, maging sa kanyang karanasan sa muling pagkabuhay. Magkaroon ng partisipasyon sa mga paghihirap na meron siya. Maging sa kanyang kamatayan, and so somehow attaining to the resurrection of the dead. Minsan ko na hong binigyan din sa inyo ito. Alam ni Paul nang isulat niya na siya'y pupugutan ng ulo ni Emperor Nero. Kaya ang sabi niya, and so somehow attaining to the resurrection from the dead. Meaning, naniniwala siyang mabibilang siya sa first resurrection at hindi niya aabutan ang rapture of the church. Alam ni Paul. But sundan po natin. Verse 12. Not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Ang linaw ho noon. Bakit nagpapatuloy si Paul? But I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining forward what is ahead. Forgetting what is behind and restraining forward what is ahead. I press on. Everybody say, I press on. Toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. I press on. My beloved brothers and sisters, see to it that your dreams are not garbage before the eyes of your Maker. Habang ginagawa ko ang mensaheng ito, inilagay ng Diyos sa puso ko ang conclusion na ito. See to it that your dreams are not garbage before the eyes of your Maker. Ang sarap na ang pangarap natin ay totoong pangarap ng Diyos at ni-reshape ng Lord. Kung meron man tayong personal na pangarap, pwede naman natin ibigay sa Lord. Magbibigay ba ng karangalan sa iyo, Panginoon? Pero alam niyo ho, ang kabutihan ng Diyos, pag alam niyang mahalaga sa iyo yon, i-reshape lang ng Diyos yon, i-align lang ng Lord sa pangarap niya sa buhay po natin. Andyan pa ho ba tayo? Ang dami ho nangyari sa banal na kasulatan na hindi nila ine-expect na ang Diyos ay mag-i-intervene. Si Joseph, ang pangit ng kasaysayan, itinakwil ng kanyang mga sariling kapatid. Ipinamalita pang patay na, ipinagbenta pa. May halaga naman kasi ibinenta pa siya. Nung dumating yung time na siya naging gobernador ng Ehipto, hindi niya akalaing ang pangit na kasaysayan ay maging maganda sa huli. The devil meant it for evil,
but God intended it for good. Maaaring tayo iniisip natin, kumusta na nga ba ang ating buhay pananampalataya at Kristiyano? Isa lang ho ang challenge ko sa inyo this morning. See to it that your dreams are not garbage before the eyes of your Maker. Pinakamasarap pa rin po na ginagawa ko ano kalooban ng Diyos. Andyan pa ho ba tayo? Our dreams could be right when we let God reshape our dreams to become a vision from God. Bakit si Caleb ang lakas ng loob niya na kuhanin ang Hebron? Ang tagal na panahon, 40 years. Pero ba't ang lakas ng loob niya? You know why? Kasi alam niya, pinangako ng Diyos yun through Moses. Kapag alam mong galing sa Diyos ang promise, church, kahit ilang taon mong hintayin, ilaban mo, galing sa Diyos yan eh. Titiyakin ko sa iyo, mangyayari yan dahil galing sa Diyos. Ilaban niyo ho. At kung ikaw ay tinawag ng Diyos, may calling ka, ilaban niyo din. Because the gifts and the call of God are irrevocable. Wala hong pwedeng pumigil ng pagkakatawag sa atin. Maging ng demonyo, hindi tayo pwedeng pigilin. Tayo lang ang pwedeng pumigil ng calling natin kung ayaw natin. But church, kapag totoong ikaw'y tinawag ng Diyos, ilaban mo yan. Kasi ang Diyos kailanman hindi marunong matalo sa lahat ng laban. At kapag yon ay binigay natin sa Diyos at ipinagkatiwala ang mga pangarap yan, hanggat kaya mong panaligan at panampalatayanan, isa lang ang pangarap ng Diyos at pangako. Every place that the sole of your foot, I will give it to you. Hanggat kaya mong paniwalaan, hanggat kaya mong panampalatayanan, at ang pinaniniwalaan mo at pinanampalatayanan ay galing sa akin, ilaban mo. Napapagod ka man, nahihirapan ka man, marami mang pagsubok, okay lang. Yun ho mga tinanlet mamaya, hindi ho tangi si Satan. Gagawa't gagawa ng paraan para hadlangan ka. Kasi kailanman, hindi papayag si Satanas na maglalaan ka ng oras at panahon para sa Diyos. Pero kung alam mong ikaw ay totoong tinawag ng Diyos, ilaban mo yung kapatid. Dapat walang last minute back out. Kasi sa Diyos yan eh. At kapag sa Diyos, kahit buhay nga kaya mong ilatag, kaya mong itaya. Why? Sa Diyos yun. May natalo ba sa Diyos? To live is Christ and to die is gain. Sabi ni Paul, for to me, to live is Christ and to die is gain. Philippians 1 verse 21. Wala ho tayong dapat ikatakot. Ang mabuhay at ang mamatay, kay Kristo pa rin ho tayo. Amen? Palakpakan ho natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat sa oras na ito. See to it that your dreams are not garbage before the eyes of your Maker. Make sure, church, na ang inilalaban nyo, ang pinag-uubusan nyo ng oras at ng panahon, ay hindi basura sa harapan ng Diyos. Sayang ang oras at ang panahon. Spend time in your calling. Spend time with God. Kasi yun ang pagkakatawag sa iyo ng Lord. Oh, shakarakaya barabakandarakaya. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God.
May I be like... Tingin ho kayo sandali kay Pastor Michael. Church, gusto ko sabihin sa inyo ito, pursue your dreams, kung ang dreams na yan ay galing sa Diyos. Patigit sa lahat, pursue God's assignment. Kapag ang task ay galing sa Diyos, ilaban niyo ho, buhay man at kamatayan. Mapahiyaman kayo sa lahat, okay lang. Kung ang Diyos lang ang tanging nakakaalam ng truth, it's okay. No problem. We do not need the applause of man in this world. Hindi ko natin kailangan yan. Ang kailangan natin is the approval of God. Amen? Maging panalangin natin this morning, Lord, like a clay, yung luwad, gawin mo po akong luwad sa iyong kamay. Kung kailangan mo akong i-reshape, kailangan mo akong ayusin upang ang pangarap at pangitain ko ay maging pangarap at pangitain mo. Sukuho natin ang lahat sa Diyos this morning. And I know and I believe, don't worry, church. Masarap pagtiwalaan ng Diyos. Kasi kaya ho niya ayusin ang lahat. Amen? You are the potter. I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. You are the potter. You are the potter. I am the clay. Mold me and make me. Mold me and make me. This is what I pray. This is what I pray. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart. Change my heart, oh God. May I be like you, Lord. May I be like you. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. Make it ever true. Gawin mo kung totoo ang aming puso ngayong umagang ito. Change my heart, oh God. May I be like you, Lord. May I be. Can we just lift our hands to the Lord? You are the potter. I am the clay. You are the potter. I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. You are the potter. I am the clay. You are the potter. I am the clay. Mold me and make me. Mold me and change me. This is what I pray. This is what I pray. Change my heart, oh God. This is our prayer, oh God, this morning. Make it ever true. Sa lahat ho ng nais mag-lay down ng lahat ng kanilang dreams and visions, pangarap sa Diyos. At gusto nyo ho makatiyak kung kalooban ng Diyos yan, you have to lay it down
at the feet of Jesus and allow those dreams to die. And even ang ating mga sarili, hayaan natin tayong mamatay sa mga pangarap na iyon. Pagtiwalaan natin ang Diyos. Kung may mga pangarap doon na nais ng Diyos, bibigyan ng Diyos ng buhay yan along the way. Ang Diyos ang magpapakita ng mga bagay na nais niya ipagawa sa iyo at sa akin. Oh, Shakarakaya, Barabagkandarakaya. Yung lahat ng nais mag-lay down ng kanilang dreams and visions, I invite you to come here in front. Oh, Shakarakaya, Barabagkandarakaya. Yung lahat ng naisin at gusto nating isuko sa Diyos, gusto nating ipagkatiwala sa Panginoon, you can come here in front, church, my beloved brothers and sisters. Wala kang dapat ikahiya, sapagkat sa Diyos mo ito gagawin. Kung may mga dapat kang isuko, lumapit ka dito sa unahan. Pagpapakita ito ng iyong totohanang pagsusuko ng buhay at ng mga pangarap at totohanang naisin na ang Diyos ang kanyang kalooban ng mangyari sa buhay po ng bawat isa po sa atin ngayong umagang ito. Yung lalapit po sa unahan ay yun lamang totohanang nais isuko ang lahat-lahat sa Diyos at kuhanin ang kalooban ng Diyos at yung mga mithiin natin na isuko natin sa Diyos at hayaan natin ang Diyos ang gumawa sa ating buhay. Total surrender. 100% ng ating buhay susuko natin sa Kanya. Oh, Shakarakaya, Barabagkandarakaya. Yes, oh Jesus. Let these hearts, oh God, let our hearts, oh God, be true before you, oh God. Yes, oh Jesus. Taso natin ating kamay sa Panginoon. Ideklara po natin, you are the potter, I am the clay. Oh, Shakarakaya. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, mold me and make me. This is what I pray. This is what I pray. You are the potter, I am the clay. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, mold me and make me. This is what I pray. This is what I pray. You are the potter, I am the clay. You are the potter, I am the clay, Lord. Itaso natin lahat ng ating kamay sa Diyos. Sabihin po natin sa Panginoon ngayong umagang ito, Panginoong Diyos, ako po'y lumalapit sa iyong harapan. Lumalapit sa iyong harapan. Minsan pa, Minsan pa, isinusuko ko sa iyo. sinusuko ko po
ang lahat-lahat sa akin. Lahat-lahat sa Lahat ng aking pangarap, lahat ng aking pangarap, lahat ng aking pangitain, lahat ng aking pangarap, lahat ng naisin, lahat ng nais, isinusuko ko po sa iyo. sinusuko ko po sa Dahil gusto kong malaman dahil gusto ko kung alin ba ang iyong kalooban kung alin ba ang sa aking buhay. sa aking buhay. Hinahayaan ko po, Panginoon, Hinahayaan ko sa iyong paanan sa iyo ang lahat ng aking pangarap ang lahat ng at mithiin sa buhay. at mithiin sa buhay. Ikaw na po ang masunod Po ang masunod at ang maghari at maghari sa buhay na ito. sa buhay niya. Ipakita mo po sa akin Ipakita mo po kung sa alin ang nais mong gawin, kung alin ang ano ang iyong kalooban, kung ano ang iyong kalooban, maging sa pamamagitan ng iyong salita, maging sa pamamagitan ng ng iyong pananalangin, ng panalangin, mangusap ka. mangusap, Maging sa bawat mensahe maging sa na aking maririnig, na aking mangusap ka sa aking puso. sa aking puso. Minsan pa, Panginoon, Minsan, Papa, narito ako. narito Ang buhay na ito, ang buhay, inihahain ko sa iyo. Inihahandog ko sa iyo. Isinusuko ko sa iyo. sinusuko ko sa iyo, Sa aking puso, sa aking ikaw ang tunay na maghari, ikaw ang tunay ang na manahan, ang maging Panginoon maging at Diyos ng aking buhay. Diyos ng aking Simula po sa oras na ito, simula po sa turuan mo ako turuan na makalakad lamang na makalakad sa gitna ng iyong banal na sa kalooban. gitna ng iyong Banal na Espiritu Santo, banal na Espiritu tulungan mo po ako tulungan na makasunod na makasunod sa mga naisin sa mga at kalooban kalooban ng Diyos amang sumasala. ng Diyos amang Sa oras po na ito, sa oras po narito ang buhay na ito. narito ang buhay Minsan pa, minsan itinatagubilin ko sa iyo. tinatagubilin ko sa iyo At mula sa araw na ito, at sumasa susundin ko susundin ang lahat ng iyong naisin ang lahat ng at kalooban. at kalooban Anumang mensahe anumang na ilalagay mo sa aking puso, ilalagay mo sa aking isip, sa aking isip, mararamdaman ko sa aking espiritu, sa aking ay susundin ko po. ay susundin Salamat po, salamat Panginoong Yesus. Panginoong Jesus. Yes, O Lord, ako na lamang po mananalangin. Father God, I pray ang buhay ng bawat isang mga anak mo na narito ngayong oras nito, O Diyos, ay patuloy na ayusin, patuloy, Panginoon, itama, at kaming lahat, O Diyos, ay maging epektibo sa aming paglilingkod sa iyo. Kaming lahat, Panginoon, gamitin mo po, O Diyos, sa ikaluluwalhati lamang at ikararangal ng iyong dakilang pangalan. Wala isa man sa amin maghangad ng palakpak ng tao. Wala isa man sa amin pa maghangad ng naisin lamang naming makita kami at maparangalan ng tao, O Diyos. Kundi ang higit sa lahat ay makuha namin ang iyong approval na kaming lahat ay naglilingkod sa iyo ng tama ang aming motibo, ang aming puso. Ang dalangin ko po, O Diyos, sa lahat ng mga anak mo na narito ngayon sa unahan. Lord, patuloy na buksan mo ang durungawan ng kalangitan at patuloy na ibuhos mo ang lahat ng biyaya, ang lahat ng benepisyo ng krus ng Kalbaryo. Hayaan mo patuloy na maranasan ang buhay ng bawat isa po sa kanila. Ang isang bukas na langit na magmamanik manaog ang mga anghel para isupply at ibigay ang lahat ng kanilang pangangailangan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Maraming pong salamat. Ngayon pa lamang oras na ito, O Diyos, inaangkin na po namin ang tagumpay at ang katugunan ng aming panalangin. At hayaan mo, Panginoon, help us, O Lord, all of us, O God, to do our assignments, O God, our tasks, our job, O God, to do your mandate, O Lord. Hayaan mo, Panginoon, kaming lahat ay maging sensitibo sa lahat ng bagay na ipinapagawa mo at naniniwala po kaming kaya po namin gawin sapagkat kasama ka namin at ikaw ang nagbibigay ng lakas sa aming buhay para magawa namin ang mga bagay na nais mo ipagawa sa aming mga buhay. Maraming pong salamat. Hayaan mo po, Diyos, ibinabalik namin sa iyo lahat ng papuri, pagluwalhati at pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Sa lahat may magsabi ng Amen and Amen and Amen and Amen. You are the power.